Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Halina't mag-aral sa MTB MLE 1, Quarter 3, Week 3. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na nakapagkukwento ng pabula, nakababasa ng mga pangungusap sa talata na may tamang bilis, hagod ng boses at ekspresyon. Natutukoy at nagagamit ng wasto ang mga salitang magkakasintunog. Nakasusunod sa nakasulat na mga direksyon na may 2 hanggang 3 hakbang. Inyo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat sa sagutang papel. Unang bilang, sino ang mga gumaganap sa kwentong pabula? A. Gulay. B. Hayop. C. Tao. Ikalawang bilang, alin sa mga salita ang may huling tunog na Y? A. Yate. B. Awayin. C. Tinapay. Ikatlong bilang, ano ang salitang mabubuo sa mga pantig na nasa loob ng panaklong? A. Lakasma. B. Lamakas. C. Malakas. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, B. Ikalawang bilang, C. Ikatlong bilang, C. Ikaapat na bilang, si Pepay ay namilipit sa sakit ng tiyan na parang kagat ng sipit ng alimango. Ano ang kasing tunog ng salitang may salungguhit? A. Sapat. B. Nasipit. C. Malakas. Ikalimang bilang, ito ay ang pagsunod sa panuto, 2 hanggang 3 hakbang. Ano ang tawag sa pagsunod na ito? A. Pagsunod sa sinasabi. B. Pagsunod sa direksyon. C. Pagsunod sa nag-uutos. Narito ang mga tamang sagot. Kaapat na bilang, B. Kalimang bilang, B. Mga bata, bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, tayo muna ay magbalik tanaw. Bago ka magsimula sa bagong aralin, balikan natin muli ang mga salitang magkasalungat na iyong natutuhan. Tukuyin ang kasalungat ng salita at hanapin ang kaugnay nitong larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, mapayat. Ikalawang bilang, mataas. Ikatlong bilang, matamis. Ikaapat na bilang, madilim. Ikalimang bilang, masaya. Tingnan ang mga nasa larawan. Ano ang masasabi nyo sa letrang A? Tama. Ito ay batang malungkot. Ano naman ang masasabi nyo sa letrang B? Sa sampalok. Tama, ang sampalok ay maasim. Sa letrang C, tama uli, ang bata ay mababa. At sa letrang D, tama, ang mama ay mataba. At sa letrang E, sa ilaw, tama, ang ilaw ay maliwanag. At narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, ikalawang bilang, ikatlong bilang, ikaapat na bilang, at ikalimang bilang. Tama ba ang inyong mga naisagot? Mahusay! Nasagot mo ang paunang gawain.
Ngayon, tumungo na tayo sa pagpapakilala ng aralin. Ang kwentong pabula, ang matakaw na kuneho. Tayo nang manood. Magandang araw, samahan mo ako para manood ng video presentation tungkol sa ang matakaw na kuneho gamit ang YouTube video presentation. Ang matakaw na kuneho. Mayroong isang kuneho. Halos oras-oras ay palagi siyang nagugutom. Isa siyang matakaw na kuneho. Palagi siyang kumakain at kadalasan natutulog ng matagal. Palaging kumakain ng kumakain buong gabi at buong araw ay kumakain din pero hindi siya nasisiyahan sa kanyang mga kinakain. Minsan, lahat ng mga grupo ng mga kuneho ay tumakbo papunta sa bukid ng Greenpeace. Silang lahat ay mabilis na kumakain pero ang ating matakaw na kuneho ay hindi na huminto sa pagkain. Isa sa mga kuneho ay pinaalalahanan siya. Hoy, ang lakas-lakas mong kumain! Baka ang tagabantay ng bukid ay pupunta rito at babatuhin tayo ng mga bato. Sumagot ang masakim na kuneho. Oo, pakiusap. Hayaan mo akong kumain ng marami, makadighay ng malakas at saka tayo babalik. Ang sakim at gutom na kuneho ay patuloy na kumakain. Kain at kain at kain. Kita mo? Sinabi ng isa pang kuneho. Hoy, dalian mo ang pagkain! Tignan mo, ang tagabantay ng bukid ay makikita na. Papunta na siya at papalapit na siya sa atin. Oo, okay lang. Hindi niya maabot ang lugar kung saan tayo naririto. Pakiusap, hayaan niyo akong kumain. Kakain pa ako ng marami, makadighay ng malakas at saka tayo tatakbo pabalik. Samantala, dumating ang tagabantay ng bukid. Lahat ng kuneho ay nagsigawan. Takbo! Takbo! Nandito na ang tagabantay ng bukid. Takbo! Lahat ng kuneho ay nag-umpisang tumakbo. Tumakbo kasabay ang mahahabang mga pagtalon. Pero ang ating matakaw na kuneho, ni hindi siya makatakbo ng mabilis. At saka hindi siya makatalon dahil sa dami ng kanyang nakain. Lahat ng mga kuneho ay nagmamadali at tumatalon palabas sa gilid ng bukid. Pero ang matakaw na kuneho, sa dami ng kanyang nakain, nang tinangka niyang tumalon, ay nahulog siya sa matinik na gilid ng bukid. Napakaraming mga tinik ang tumusok sa buo niyang katawan. At sa oras ding yun, dumating ang tagabantay ng bukid. Hawak ang malaking pamalo sa kanyang mga kamay, inihampas niya ito sa kuneho ng matindi at ito ay tinamaan. Iika-ika habang tumatakbo ang kuneho. Kahit papano ay nakarating din siya sa kanyang tirahan. Sa isip niya, Oo, haha, nakaligtas din. sa pag-iisip nito, nag-umpisa siyang maglakad ng dahan-dahan pero may isang soro sa kanyang likuran at bigla ay nag-umpisa itong tumakbo papunta sa kuneho. Lahat ng kuneho ay pumasok sa loob ng bahay pero ang matakaw nating kuneho ay naiwang mag-isa sa may kalayuan. Sa oras na papasok na sana siya sa bahay, ang kanyang malaking tiyan ay sobrang bigat at lumulobo sa dami ng nakain. Naipit siya sa may pintuan. Hinihila siya ng lahat ng mga kuneho galing sa loob at nahawakan siya ng soro sa may buntot. Para itong matinding labanan. Nagiilahan. Nagsimulang sumigaw ang matakaw na kuneho. Umiiyak pero hindi siya tinantanan ng soro. At naputol ang dulo ng buntot ng kuneho. At nahulog ang soro na may malakas na ingay. Lahat ng kuneho ay nakuhang hilahin ang sakim na kuneho papasok sa loob ng bahay. Pobreng sakim na kuneho. Ang matakaw niyang ugali ang naglagay sa kanya sa kapahamakan. Naisalba man siya pero naputol naman ang kanyang buntot. Basahin natin. Ang pabula ay isang kwento na ang gumaganap na tauhan ay mga hayop. Basahin mo ang mga ugali ng isang kuneho na napanood mo sa video. Atin mo nang basahin ang mga salita. Sakim, matakaw, mabait, tamad, madamot, walang pakialam. Sagutin ang mga tanong. Alin sa mga ugali ng kuneho ang nagpahamak sa kanya? Basahin. Ayaw ko sa iyo, kuneho, kasi matakaw ka. Ano ang huling tunog ng salitang matakaw? Para sa ating susunod na aralin, pagbasa ng mga talata.
Ating basahin ang talata tungkol sa tinapay at sabaw. Ang tinapay at sabaw. Si Pipoy ay may tinapay. Si Pipoy ay may sabaw din. Ang tinapay ay mainit, gayon din ang sabaw. Gustong-gusto ni Pipoy ang tinapay at sabaw. Kinakain niya ito sa umaga. Ating bilangin ang mga pangungusap sa talatang ating binasa. Ang ating talata ay may pamagat na ang tinapay at sabaw. At narito ang unang pangungusap. Si Pipoy ay may tinapay. Ikalawang pangungusap, si Pipoy ay may sabaw din. Ikatlong pangungusap, ang tinapay ay mainit, gayon din ang sabaw. Ikaapat na pangungusap, gustong-gusto ni Pipoy ang tinapay at sabaw. At ang ikalimang pangungusap, kinakain niya ito sa umaga. Ilan lahat ang pangungusap na nasa talata? Tama. Ito ay mayroong 5 pangungusap. Ang ating ikalawang talata ay may pamagat na ang matakaw na kuneho. Si Popoy ay matakaw na kuneho. Ninanakaw niya ang tanim na karot ni Kalaw. Inilalagay ni Popoy ang karot sa supot. Nakita ni Kalaw si Popoy at tinuka ang buntot nito. Hindi makagalaw sa sakit si Popoy. Lumapit si Kalaw at humingi ng sorry si Popoy. Ngayon, ating bilangin ang mga pangungusap sa talata. Unang pangungusap, si Popoy ay matakaw na kuneho. Ikalawang pangungusap, ninanakaw niya ang tanim na karot ni Kalaw. Ikatlong pangungusap, inilalagay ni Popoy ang karot sa supot. Ikaapat na pangungusap, nakita ni Kalaw si Popoy at tinuka ang buntot nito. Ikalimang pangungusap, hindi makagalaw sa sakit si Popoy. At ikaanim na pangungusap, lumapit si Kalaw at humingi ng sorry si Popoy. Ilan lahat ang mga pangungusap sa talatang ating binasa? Tama, ito ay may 6 na pangungusap. Magaling mga bata! Ngayon naman ating aralin ang iba pang mga salitang magkakasintunog. Mga salitang magkasintunog. Nanay, tatay. Baso, aso. Kahon, dahon. Kalabaw, kalaw. Lata, mata. Atsara, kutsara. Pulis, walis. Atis, patis. Palay, pilay. Ngayon, basahin mo ang pangungusap na may salitang magkasintunog. Unang bilang, si Kalabaw ay kaibigan ng ibong Kalaw. Ikalawang bilang, ang harina ng tinapay ay galing sa giniling na palay. Ikatlong bilang, nasugatan ng lata ang mata ng aso. Ikaapat na bilang, nagdala ng walis ang pulis. Ikalimang bilang, uminom sa baso ang aso.
Atin namang pag-aralan ang pagsunod sa direksyon na may 2 hanggang 3 hakbang. Tayo muna ay magbasa ng maikling kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Mga Ligaw na Dahon. Si Kikay at si Pepay ay pupunta sa lolo at lola. Mangunguha sila ng laglag na dahon. Nakita nila ang iba't ibang hugis at kulay ng dahon. Santol, berde, kahel. Kaimito, berde, tsokolate. At rambutan, berde, dilaw. Ayan, narito ang mga dahon na santol, rambutan, at kaimito. Nagtataka sina Kikay at Pepay sa mga iba't ibang hugis at kulay ng dahon, sapagkat ang puno lamang na tanim ng kanilang lolo ay santol. Lumapit si Lola Libay. Naku mga apo, mga ligaw na dahon iyan. Kasi naman pala kahapon ay nagkaroon ng ipo-ipo. Mga bata, inyong sagutan ang mga tanong. Ilan ang nakitang dahon ni Kikay at Pepay? Ano-ano ang kulay nito? Ano ang kulay ng santol, rambutan at kaimito? Ilabas mo ang krayola mong dilaw, kahel, tsokolate, at berde. Tama ba ang kulay? Dahil sa tama ang sagot mo, ikaw ay nakasunod sa mga sinabi kong direksyon. Ang tawag sa ginawa mo ay ang pagsunod sa direksyon o panutok. Mahusay mga bata, ngayon ay handa na kayo sa pagsagot sa mga gawain. Para sa gawain 1, sagutin ang bawat tanong at isulat sa sagutang papel. Pumili ng 2 ugali mayroon sa kuneho. Kulayan ng dilaw. Ikalawang bilang, ikwento mo sa pamamagitan ng pagguhit ang ginawa ng lalaki sa kanya. Ikatlong bilang, bakit nagalit ang kapwa kuneho sa kanya? Isulat ang katagang sinabi ng mga kuneho sa kanya. Para sa gawain 2, pagbasa ng mga pangungusap. Basahin at bilangin ang pangungusap sa loob ng talata. Manggang hilaw. Maasim ang manggang hilaw, kaya ayaw ni Kuya Islaw. Pero sagana ito sa bitamina C. Isulat ang bilang ng pangungusap sa loob ng kahon. Pamaypay ni Kakay. Makulay ang pamaypay ni Kakay. Bigay kay Kakay ang pamaypay na makulay. Si Bikay ang nagbigay kay Kakay ng makulay na pamaypay. Ang tinapay. Paborito ko ang tinapay, lalo na mainit pa ito. Sina Popoy at Pepay ay gusto din ng tinapay. Ilan ang pangungusap sa talata? Isulat sa loob ng kahon. Ang langaw. Naiinis si Islaw sa langaw, kasi kung saan-saan ito dumadapo. Dadapo sa sabaw, dadapo sa sampay, dadapo sa tinapay at dadapo pati sa lugaw. Para sa gawain 3, salitang magkasintunog. Hanapin ang kasintunog ng mga salitang may salungguhit sa pangungusap. Isulat sa sagutang papel. Unang bilang, ang orasan ay may tunog na tik,
tik-tak, tik-tak. At ang manok na nangingitlog ay putak-putak. Ikalawang bilang, matakaw si kuneho sa maberdeng bataw. Ikatlong bilang, pantay ang paa ng kabayo pero hindi niya ako mahintay. Ikaapat na bilang, ang aso ko ay may baso. Ikalimang bilang, nasa gawing kanan ang paanan ng bundok. Para sa gawain 4, pagsunod sa direksyon na may 2 hanggang 3 hakbang. Basahin ang pangungusap at gawin ang panuto. Una, kumuha ng krayolang dilaw, kahel, berde at tsokolate. Pangalawa, kulayan ang mga dahon ng santol, rambutan at kaimito na napakinggan mo sa kwento. Pangatlo, kulayan mo ang santol, kulayan mo ang rambutan at kulayan mo ang kaimito. Para sa kaimito, berde at tsokolate. Para naman sa santol, berde at kahel. At para naman sa rambutan, berde at dilaw. Tandaan, matapos mong matutuhan ang lahat ng aralin, tandaan na ang pabula ay isang uri ng kwentong bayan na gumaganap na tauhan ay ang hayop at ito ay nagbibigay ng moral na pagpapahalaga sa ugali ng bata. Ang isang talata ay binubuo ng pangungusap. Ang mga salita ay mayroong kasintunog, ang diin sa hulihan ng salita. Ang pagsunod sa direksyon ay mayroong sinusunod na hakbang, maaring 1 hanggang 3 ang hakbang na panuto upang makabuo ng tamang sagot. At ngayon, para sa pangwakas na pagsusulit, para sa bilang 1 hanggang 5, piliin ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, ito ay kwentong bayan na ang mga tauhan ay hayop. A. Pabula, B. Kutsero, C. Alamat. Ikalawang bilang, saan makikita ang letra o tunog W sa salitang kalabaw? A. Una, B. Gitna, C. Hulihan. Ikatlong bilang, ano ang tamang pantig sa salitang tinapay? A, B, C. Ikaapat na bilang, alin ang kasintunog ng nakasalungguhit na salitang humpay? A, kamay, B, sampay, C, saklay. Ikalimang bilang, alin sa mga sumusunod ang may 2 hanggang 3 hakbang na direksyon? A, pagsunod sa sinasabi, B, pagsunod sa direksyon, C, pagsunod sa nag-uutos. Magaling! At naisagawa mo ang lahat ng iyong gawain. Kung mayroon kang hindi maunawaan ay makipag-ugnayan ka o ang iyong magulang o guardian sa iyong guro sa pamamagitan ng chat. Para sa karagdagang pangunawa sa aralin sa MTB MLE1, maaari kang manood sa DepEd TV IBC 13. Ito ay tuwing Lunes at Martes, 8:25 to 8:50 ng umaga. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli mga bata. Paalam!